At ayun na nga guys, no? So natapos na natin yung pagmamount natin ng dalawang solar panel na 200 watts, no, from Jinko Tiger Neo brand. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Ito na nga guys, no? So meron na naman tayong bagong game plan ngayon. So ang plano natin guys, nakikita nyo tong dalawang solar panel dito sa kanan. So ito ay tig 120 watts na monocrystalline na Bosca solar panel. So ang plano natin dito guys is palitan na natin siya ng latest technology ngayon na solar panel. Kagaya nitong nasa left side natin, which is N-type silicon technology na solar panel. So ganun na rin ang gagawin natin para dito sa ating kanan na solar panel. So ibig sabihin, hindi na natin siya gagamitin for the meantime, no? So ang habol natin dito is more efficient na pag-harvest ng ating solar energy. Kaya tayo magpapalit ng solar panel. So ngayon, based dun sa available na space natin, hindi natin makukuha yung ganitong kalaking solar panel para install dito, no? So kapos siya. So ang plano natin ngayon guys is mag-install din tayo ng solar panel, pero yung maliit pa rin na solar panel yung makukuha natin sa kanya. So nakahanap ako sa market ng 200 watts na silicon type, N-type na solar panel. Ang brand name niya is Jinko Tiger Neo na brand. So yun ang ikakabit natin sa kanya. So ang hinihintay na lang natin ngayon is dumating yung ating delivery ng solar panel para mapalitan siya. Okay, so eto na, no? So nakabili na tayo ng bifacial solar panel na 200 watts. So dalawa to from Jinko Tiger Neo brand, no? So ito yung flagship store nila sa, if I'm not mistaken yun, Lazada tayo nag-order, no? So ganito natin siya na-receive guys. So ang nag-deliver sa akin ito is a motorcycle rider. Ito pa nga, ano, naiwan niya pa yung packaging tape niya dito. Sabi niya ubos na kasi kaya hindi niya na tinanggal. So ito, ganito natin siya na-receive guys, no? Ayan. Para lang meron kayong idea kung paano natin nare-receive yung solar panel. So naka-bubble wrap siya na black. Then may konting mga tama. Ito, may butas dito sa ibabaw niya. Sa gilid, yan, may konting pilas-pilas. Hindi natin na alam ngayon kung naka-apektuhan yung ating solar panel sa loob, no? So let's see na lang. Kaya nga i-video natin para at least may proof tayo sa seller na ganito natin na-receive yung item. So open na natin siya, no? Open na natin. Gagamit tayo ng cutter. So yun. So ito, ayan guys, bubbles. Okay. And then, sige, open na. Yun. Tatanggalin din natin. Plain lang yung box niya guys, no? So wala siyang brand name, no, nung solar panel. Open na natin to. So magaan siya. Oh, magaan so far. Pwede siyang install ng isang tao, no? Yun. Yun. Pag open nyo pa sa loob, makabalot pa siya. Yung another bubble wrap. Ito rin, tanggalin natin. Ayan. Ito na siya. Ito na siya guys. Wala nga nakalagay na brand name niya, no? So, buksan na natin to. Check natin kung okay yung ating panel sa loob. Nag-hope tayo na walang damage yung nabili natin para hindi natin i-return. Hassle pa mag-return, di ba?
Oh, basag siya guys. So, basag. Oh my gulay. Basag siya. Oh. Ayan, basag. Yung solar panel na nabili natin. Basag tong isa. Check natin yung isa, no? So, ito yung isa. Ito, hindi siya basag, guys. Tingnan natin yung buo. Kung di talaga ito basag. Ayan, guys. So, yung isa is may scratch. Okay. So, eto. So, yung isa is i-return natin. So, ito siya. So, ito yung isa. Ayan, yung front niya to. Dalawa in order natin na Jinko Tiger Neo. So, etong isa ay basag. Etong isa naman, hindi pa rin natin na-test, no? Pero, ito, surely ito is for return kasi nga basag siya. No, basag yung binigay sa atin ni seller. Yan, ito namang isa, wala siyang basag, pero hindi pa rin natin sure kung maayos to, no? Kung gumagana siya ng maayos. Okay, so, ngayon, para lang mabilis, ipafile natin ng for return itong part na to. 3 days later. Ito na nga yung update natin dun sa return natin kay Lazada. So, nag-reply naman sa atin si seller at base sa usapan namin is hindi ko na kailangang i-return sa kanila yung basag na panel. So, instead na mag-refund sila sa akin ng pera is nag-issue na lang sila sa akin ng voucher na nagkakahalaga kung magkano yung isang panel nila na 200 watts. At ayun nga ang ginawa natin, ginamit natin yung voucher na binigay nila sa atin at umorder ako ng isa pang 200 watts sa same seller, guys, no? So, ito na siya, guys, at chine-check ko na nga ngayon. Medyo gabi na kasi siya dumating kaya kailangan natin ng flashlight para i-check natin kung inopen na rin natin tong junction box sa likod ng ating solar panel at makikita nyo dito na gumamit sila ng 3 bypass diode. And makikita nyo rin dito sa likod is merong sticker si Jinko Tiger Neo ng datasheet or specification ng ating 200 watts na module. Ito, nag-check lang tayo ngayon, no, kung ano pa yung mga physical damage na pwede nating makita dito sa item na binili natin. So, check naman natin yung kanyang front, no? So, ayan, medyo maayos na may na-receive natin. Yung solar cells niya is hindi basag. And, ayun lang, may mga nakita lang tayo sa aluminum frame niya. Ayan, mga tama. Which is, dahil nga walang protector itong mga corners, no? Nung napansin natin doon sa packaging niya. And, ayun, tinitimbang lang natin ngayon kung pwede nating pagbigyan na, no? Palusutin na yung mga ganitong klaseng wear out na damage, no? Ayan, mga simple lang naman siya na hindi nakaka-apekto sa performance ng ating solar panel. And check natin ulit yung likod, no? Kasi hindi ko nasilip yung aluminum frame sa likod, no? Kung pwede na natin siyang palusutin yung mga damage kung meron man, no? Ayan, check natin. Ayun. So, dito, ayun, no, may tama siya. No? Pero likod naman yan, guys, no? So, hindi naman masyadong, para sa akin, hindi masyadong importante yung mga ganyang tama. So, pwede na itong palusutin.
Ayun, no? So, dahil gabi na nga ngayon, guys, so hindi na natin ma-check yung panel kung okay yung performance niya. So, check natin bukas. The next day. Okay, alas 2 na ng tanghali, no? So, ito yung ating tinitest ngayon. No, gamit itong Unity, no? So, ayan, no? Pmax as of now is 100 watts. No, para dito sa ating panel na to. 100 max. So, meron pa tayong isang i-test ito, no? Papapalit natin siya dito. Check natin. Okay. So, ilagay na natin to dito. Diyan muna natin siya ilagay, no? So, punta muna tayo dun sa pangalawa ng ating panel. 2:30 in the afternoon na. So, meron pa tayong nakukuha around 95 watts, no? Na power. Kanya, no? 95 watts. No? Dito. So, mataas-taas din. Okay. So, next na is tatanggalin na natin tong dalawang to. Ito pala, no, binaligtad natin yung panel. So, para sa may mga nagkaka-interest na utilize yung pagka-tilt nitong ating panel, no. So, ito makukuha niya, no, kapag completely nakabaligtad siya, guys. O yung ating ilalim na panel is siya ang nakaibabaw, no. So, makakakuha tayo ng around 28.3 watts, no. Pero ano na kasi ngayon, no, halos mag-aalas 3 na ng hapon. So, mas malakas pa siguro yung makukuha niya kung itetest natin to ng mga 11 AM siguro, no? Around 10 to 11 AM. Pero ayan, guys, may nakukuha talaga siya. 28.3 watts. Many tic-tacs later. Okay, mag-alas 4 na ng hapon. So, chinek natin yung power na pumapasok sa solar panel. So, around 16 watts na lang, no, yung total na power nilang dalawa, no. So, medyo mababa na siya, no, compare kanina na medyo maraw-araw pa, no. Sayang yung maha-harvest natin. Kaya hinintay muna natin bumaba yung power ng ating harvest, no. So, ang next na gagawin na natin is tatanggalin natin tong dalawang Bosca na panel. Tapos yung fix, yung clamp niya, no, na pang-fix sa kanya is hindi na natin yung magagamit kasi ang kapal ng Bosca is 35 mm. Samantalang yung ikakabit natin na 200 watts, ito yung isa. So pareho silang 30 mm lang yung kapal. So meron tayong end clamp na gagamitin. Ito. Meron tayong end clamp na 30 mm dito. No. Meron akong ano pa apat pa yung extra kong end clamp na 30 mm. So yun yung kakabit natin sa kanya. No. And then meron tayong adjustable na end clamp. Ito yung dating ginamit ko sa Bluesan na ano natin, na solar panel, which is 30 mm din yung ano nun, kapal nun. So dahil wala na akong fix na end clamp, so gagamit ako ng apat din na adjustable end clamp, no, para hindi na tayo bumili. So kung ano meron tayo na extra, yun yung gagamitin natin, no? Okay, so kakalisin ko na to. Gamit tayo ngayon ng Allen wrench, no, pantanggal dito sa ating end clamp. Okay.
Ngayon, iporma na natin itong mga end clamp na gagamitin natin. Eto na, so naporma na natin yung ating dalawang 200 watts na solar panel. So ang hindi pa lang natin nagagawa dito is yung connection niya, no? So katulad nung Bosca panel na tinanggal natin, ganun din na magiging connection natin dyan, no? Bali, ang gagawin ko dyan is isi-series natin yung dalawang solar panel bago siya i-connect dun sa main line papunta sa solar charge controller. So pareho rin yan nung ating connection ng ating JA solar panel, no. Itong dalawang malaki na to is naka-series siya, no. Bago sa main line papuntang solar charge controller is kinonect natin yung positive nung isang panel at negative nung isang panel. Okay, so positive negative ng ating panel is pag duduktungin natin siya. Yan. Nag-lock na sila. And then, ito ay pupunta sa main line. So, ito ay papunta sa ating main line. At ito naman ay papunta dito. Yan. So, yan. Magiging ano natin. So, tatalian ko na to. At ayun na guys, no? So natapos na natin yung pagmamount natin ng dalawang solar panel na 200 watts, no, from Jinko Tiger Neo brand, no. Naka-secure na yan using end clamp dun sa ating solar rail. So 4 na kanto yan, no. Medyo ang design lang nga natin is naka-offset siya, no. Hindi siya katulad nung Bosca dati na halos kasing laki, kasing haba lang nung width nung ating JA solar panel, no. Ito medyo mahaba talaga siya, kaya naka-offset talaga yung ating panel, pero secure naman yan guys, no. So inahabol natin yung sinag ng araw, kaya ganyan, no, hinapit natin dito kasi dito sa umaga ay merong shadow ng bahay, kaya ganyan, sagad na sagad tayo, no. And then kinip pa rin yun natin yung distance ng panel, no.
meron pa rin siyang space in between para sa ventilation niya, as well as makikita rin natin yung connection natin, no, ng ating solar panel na naka-series and naka-connect siya sa ating main line, no, kagaya nung setup natin doon sa ating JA solar panel. Ayun. So dahil magagabi ng guys, sasamantalahin ko na rin, no, dahil wala ng araw. Bago siguro ako umalis ng bubong is maglilinis tayo ng JA solar panel. So ayan, naka-ready na yung aking map. The next day. Okay guys, tinanghali tayo ng gising ngayon. So check na natin yung pumapasok na power galing doon sa ating dalawang 200 watts na Jinko Tiger Neo brand. So dito ko siya kinabit guys, to, sa ating solar charge controller na POMR. Which ang charge niyang battery is yung ating 24 volts setup na TIG. Ano yan, no? TIG 12 volts na Gentai power. Siniris ko siya. No, itong dalawang battery malaki na yan. So, check na natin guys, no. So, ito. Yung sa panel side and total na pumapasok na power sa kanya. Around 168 watts, no. Considering na cloudy yung sky natin. Kahit maaraw siya, no, puting-puti yung ulap. So, ayan yung pumapasok na. Ayan, no, umabot pa ng 173 watts. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo, no. So, hindi ganun ka-clear ang sky ngayon. Medyo may ulap tayo sa langit, no, kasi may parating din na bagyo. So, despite of that is nakaka-receive tayo galing dito sa ating dalawang 200 watts na Jinko Tiger Neo ng around 160 to 170 watts na power. Pero sinabi na nga sa mga review niyan guys na hindi talaga makakakuha kayo ng 200 watts kung ganyan yung pagkakamount nyo sa panel, no. Sa each panel, no, hindi kayo makakakuha ng 200 watts na power. Kasi yung front panel na yan is inassume natin na around 150 watts lang talaga yung maximum na makukuha natin. Then yung back panel, nandun yung additional 50 watts. Pero yun nga, minount natin sa bubong. So, yung back panel, hindi siya nasisinagan talaga ng araw. So, huwag tayo mag-expect na makaka-harvest yun, no. Ayun. So, kung dalawa yan, siniris ko, ina-expect ko, no, maximum power niyan is 300 watts. Pero, yung pinaka sigurong malapit sa realidad na maha-harvest niya is, let's say, around 260 200 to 280 watts. The next day. Ito na nga't nag-uulan na guys. So, update ko lang kayo sa nangyari. So, in-adjust natin pa yung ating Jinko Tiger Neo na solar panel palapit dun sa ating JA solar panel. No, para kahit paano mababas-bawasan yung shaded part niya during 1 PM to 2 PM, no, ng tanghali. Kaya ang in-expect natin dito, mas marami pa siyang ma-harvest compared sa dating location niya. 24 hours later. Okay guys, so check na natin yung harvest ng ating Jinko Tiger Neo. So around 12:30 na in the afternoon. So ayan guys. So umabot siya ng around 255 watts. No? Yeah, 56. Tama yung ano natin, no? Umabot siya hanggang around 260 watts.